Ito na ang araw na una nating ipapagawa si Mio Sporty. Walang hatak at wala ring pangalan. Marami akong pagkukulang sa motor na to, kaya ngayon pa lang dapat ako babawi sa kanya. Napakaraming alaala nung bumalik sa akin yung motor na to. Isang Mio Sporty na 2015 model. Kala ko siyang pagandahin pero wala akong budget. Ang sabi ko nga sa tropa ko, kunin niya muna si J-Max habang wala pa akong bayad sa kanya. Napakabilis kausap at maintindihin. Diyan na yung papel. Sige. Ano na videohan yung mga pag-uusap namin, pero ang pinangalan daw nila dito ay Jetlog. Ayan na. So dadali natin ngayon kala Boss Bon. Hindi gumagana yung battery. Tapos halos bigayin ko na nga yung throttle niya at hindi pa rin talaga umaarangkada. Tulad na na-vlog ko nung nakaraan, nakita na rin to ni Boss Bon. Sabi niya kailangan daw ibaba talaga yung makina at kailangan i-refresh. Umabot na rin pala ng 51,000 ang tinatakbo mula nito. 2016, eto na siya ngayon. At nang makarating nga ako dito kala Boss Bon, wala daw siya, kaya babalik na lang ako. Balik na lang ako, wala si Boss Bon eh. Ha? Kasama ko na. Kaya nung umuwi ako, dito ko lang talaga nakita halos lahat. Lahat yung mga switch na wala ng signal halos. At wala rin naman ako talagang budget na pambili dito, kaya hindi ko alam kung paano talaga ang gagawin dito. Pero alam mo yun mga kalogs, yung kailangan mong bayaran yung utang mo dito sa motor na to. Basta lahat gagawin natin para maayos tong motor na to. At hindi naman ako magkaroon ng guilty feeling. Lahat halos ng mga gasgas dyan sa fairings na yan ay galing sa akin. Kaya gagawin ko talagang lahat para maayos to at para may kapalitan naman si J-Max. At kung di man, meron kaming ibang plano nito. Baka meron kayong mga suggestions na mga kalogs, pa-share naman. Balik na rin tayo kala Boss Bon para maayos na rin to. Sobrang gigil na rin talaga akong maayos tong si Mio Sporty. Pero maliban dyan, wala rin talaga ako magamit na motor ngayon. Dahil nga si J-Max, kinuha ng kumpare ko. At nang makarating ako kala Boss Bon, hindi nga raw siya makakagawa ngayon dahil nga ang dami nakapila sa kanya. So wala ako ibang choice kundi ibalik na lang si J-Max sa bahay. At dito sa bahay, hindi naman ako mapakali. Wala ako ibang nagawa dito kung hindi titigan siya at pagmasdan. Nakakatuwa ang isipin na nasa akin na itong motor na to. Ito yung 2 years kong gamit nung nasa trabaho pa ako. Sa 2 years na yun, mabibilang mo lang kung ilang beses ko siya napa-change oil, napa-CVT cleaning. Lahat ng maintenance nito, mabibilang mo lang sa daliri ko. Kaya naman ganun-ganun na lang yung pagka-guilty ko. Kaya naman mga kalogs, kung meron kayong suggestions dyan, pagdating sa parts na ilalagay dito, abay open na open po tayo dyan. Huwag nyo lamang po akong huhusgahan. Hindi nga ako mapakali mga kalogs dahil sobrang kating-kati talaga ako dito. Kaya ang ginawa ko, hiniram ko muna yung motor ni Chito. Tapos tsaka ko dinala yung upuan sa Boss Mel Custom Seats. Dito lang yan sa Pasig Branch, napakalapit lang rin sa amin. Kung maalala nyo nga mga kalogs, si J-Max dito rin siya ginawa. Isa nga sa nagustuhan ko dito sa Boss Mel Custom Seats ay halos lahat ng klase ng upuan ay ginagawa nila. Sasabihin mo lang yung design na gusto mo at sila nang bahala. Abangan nyo na lang mga kalogs kung ano ang magiging resulta. Dahil pila-pila nga rin na nagpapagawa dito at hindi rin nila magagawa ngayon. Naabutan ko pa nga na nagpapagawa si Master Lay ng kanyang upuan. Classic daw ito. Kaya naman babalikan ko na lang siya bukas. Alam nyo mga kalogs, tried and tested ko na tong Boss Mel Custom Seats. Napakaraming branches na nga yan at dito nga sa Pasig, along Ortigas Extension lang sila. Kaya abangan nyo na lang bukas ulit mga kalogs kung paano namin to gagawin. Hanggang dito na lang mga kalogs, si Solis Binyod at Gaspar Vlogs. Tandaan, hindi habang buhay, ganito tayo.